Dapat nang maikonsidera ang isang akto ng krimen ang pagiging troll army ayon sa Malacanang. Pagpaparehistro sa hanay ng mga social media influencer at content creator, pinaburan si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Naniniwala ang Malacanang na kailangan na talagang magkaroon ng batas laban sa mga troll army. Sa panayam kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, dapat nang maikonsidera na gawing akto ng krimen ang pagiging troll army. Mistulang sindikato na, sabi ni Castro, ang galawan ng troll army na nagpapadikta sa taong nagbabayad sa kanila na nagtatago sa umano'y ipinaglalaban nilang freedom of expression. Bukod sa pagkakaroon ng batas kontra troll, idinagdag ni Atty. Castro na sana'y magkaroon na din ng batas para sa pagpaparehistro ng mga social media influencer at mga content creator. Layunin nitong makita na talaga ang totoong pagkakakilanlan ng mga influencer o ng mga content creator. So kinakailangan talaga magkaroon ng batas patungkol sa mga troll army, dapat meron na itong penalty. Mai-consider ito dapat na isang criminal act because sabi ko nga para na itong isang sindikato. Samantala, sinabi ni Atty. Castro na hindi matatawag na pagiging attack dog ang dumepensa sa mga maling akusasyon. Sa harap ito ng maraming nakapansin sa kanyang palabang mga tugon kontra sa mga isyong ibinabato sa administrasyon dahilan para tawagin itong attack dog. Ayon kay Atty. Castro, siya ang sasagot sa mga isyong ibinabato hindi lamang labang kay Pangulong Marcos kundi pagdepensa din sa palasyo, ganun din sa katotohanan. Binigyan din ang PCO official na kung hindi sasagutin ang mga akusasyon at bintang, baka maniwala ang lahat. Nanindigan si Castro na hanggat may fake news ay sasagutin at itatama nila ito para malaman kung ano ang totoo at ang hindi totoo. Attack dog ba matatawag? Yung dumidepensa lang tayo. Sino ba yung nauna? Kasi may issue. Okay, pag may issue tungkol the president is getting towards dictatorship, paano ito sasagutin? Yes. Magpapaka, ay sorry po. So, hindi ako yun eh. Hindi tayo ganon. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.